Ang kwento ay nagsisimula kay Kelvin na nagising sa isang mahiwagang mundo. Biglang lumitaw ang isang bintana na bumati sa kanya sa ibang mundo. Pagkatapos nalaman niyang wala siyang alaala ng kanyang lumang buhay. Naggulat si Kelvin sa katotohanan ito at nagtaka kung ano ang iniisip ng kanyang dating sarili sa paggawa ng desisyong ito. Biglang ipinakita ng menu window ang kanyang mga istatistika at napagtanto niyang siya ay sobrang lakas. Natuwa si Kelvin na maging isang summoner at nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran. Matapos nito, nasa kanyang paglalakbay siya patungo sa unang bayan at nalaman niyang humiling siya sa Diyos ang si Melina na maging kanyang lingkod. Bukod pa rito, nalaman niyang ang ilan ay may kakayahang makipag-usap sa kanilang mga lingkod. Habang nasa daan patungo sa unang bayan, nalaman niyang nabangga siya ng isang truck at ito ay pagkakamali ng Diyos. Humingi ang Diyos ng tulong kay Melina upang si Kelvin ay muling ipanganak. Pagkatapos sinabi ni Melina na si Kelvin ay umibig sa kanya kaya't siya ay pumayag na maging kanyang lingkod. Nalaman din ni Kelvin na ipinalit niya ang kanyang mga lumang alaala para sa mas maraming puntos ng kasanayan. Pagkatapos sinabi ni Melina na sinabi ni Kelvin na iibig siya sa kanya kahit walang mga alaala ng kanyang lumang buhay. Ang sinabi ito ay ikinagulat ni Kelvin at siya ay namulat. Gusto ni Kelvin na makita si Melina at nagtanong kung maaari niya siyang ipatawag, ngunit sinabi sa kanya na wala siyang sapat na MP para rito at kailangan niyang mag-level up. Sunod, dumating si Kelvin sa Adventurer Guild at ang mga receptionist ay abala. Pagkatapos ng kanyang turn, sinabi ni Kelvin kay Angie na gusto niyang magparehistro bilang isang adventurer. Matapos nito, sinabi sa kanya na punan ang isang form, ngunit pinigilan siya ni Melina. Binigyan siya ni Melina ng payo na magpanggap bilang isang Green Mage upang maiwasan ang mga problema. Matapos nito, nakuha niya ang kanyang guild ID at ipinaliwanag ni Angie sa kanya ang mga patakaran. Nalaman niya na ang pagtatapos ng 10 misyon ay magpapataas ng kanyang rango, ngunit kung aabot siya sa C rank, kailangan niyang kumuha ng pagsusulit. Pagkatapos, plano ni Kelvin na gawin ang kanyang unang misyon at iminungkahi ni Melina na habulin niya ang mga blue slimes. Bago simulan ni Kelvin ang kanyang misyon, bumili siya ng isang kahoy na pamalo, at pagkatapos ay pumasok sa gubat at hinanap ang mga blue slimes. Bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga blue slimes at sinabi ni Melina na gamitin ang kanyang appraising eye. Nalaman niyang sa kasanayan na ito, maaari niyang suriin ang mga nilalang hanggang sa 100 level sa itaas niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kelvin na ang level ni Melina ay higit sa 100. Pagkatapos, plano ni Kelvin na lumikha ng kontrata sa isang blue slime at siya ay nasa sabik. Nalaman niyang dapat muna niyang pahinain ang halimaw upang maging kanyang kasando. Plano ni Kelvin na hampasin sila ng pisikal na atake upang maiwasan ang kanilang pagkamatay. Bigla niyang sinubukang hampasin ang grupo ng mga slimes gamit ang kanyang kahoy na pamalo, ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka. Nabigla siya dahil inakala niyang madali lang talunin ang isang slime. Matapos nito, nagsimula siyang atakihin muli ang blue slime ngunit natalo si Kelvin. Hindi balak sumuko ni Kelvin at inisip niya ang isang plano upang pahinain ito. Sa sandaling ito, nakabuo siya ng magandang ideya at nagawang hampasin ang blue slime. Pagkatapos tiningnan niya ang slime at ang halimaw ay nawala ng 2 puntos ng buhay. Sinabi ni Melina sa kanya na lumikha ng kontrata sa slime. Kasunod nito, nalaman niya na ang paglikha ng kontrata ay kumokonsumo ng kalahati ng kanyang natitirang MP kung magtagumpay man o hindi. Ilang sandali lamang ang lumipas, matagumpay. Niyang napaamo ang isang blue slime. Iniisip niya ang isang pangalan para sa kanyang slime at pinangalanan niya ang kanyang slime na Chloe. Natuwa si Kelvin at agad niyang ipinatawag ang kanyang bagong kaibigan, si Chloe. Pagkatapos nalaman niyang nais ni Chloe na mangaso ng slimes kasama siya. Sa gabi, tinalakay nila ni Chloe ang isang estratehiya upang talunin ang ilang slimes. Kasunod nito, nagsimula sila at agad na tinalo ni Kelvin ang isang slime gamit ang isang wind spell. Samantala, si Chloe naman ang nag-aasikaso sa pangalawang slime. Matapos noon, nalaman ni Kelvin na nakakuha siya ng isang kasanayan na nagpapalakas ng mga istatistika ng kanyang mga kasamahan ng 100. Nagulat siya sa kasanayang ito na nagpapalakas sa kanyang mga kasamahan at ginagawang makapangyarihang S-rank na mga halimaw. Bumalik si Kelvin sa bayan at nakuha niya ang kanyang sahod para sa kanyang unang trabaho sa mundong ito. Pagkatapos plano niyang hanapin ang inirekomenda sa kanya ni Angie. Sa daan, natuklasan niya na maaari siyang bumili ng mga alipin sa mundong ito. Ipinakilala ng may-ari ng negosyo ang kanyang mga customer sa isang kalahating elf. Interesado si Kelvin sa elf na babae ngunit napagpasyahan niyang umalis sa lugar na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa Inspire Song at nakilala si CLA. Plano niyang umupa ng silid sa lugar na ito at sinabi ni Claire na magsisimula siyang magluto ng hapunan. Pagkatapos umakyat siya sa kanyang silid at nalaman niyang walang paliguan. Nalungkot siya at napagpasyahan niyang balang araw ay titira siya sa isang bahay na may paliguan. Pagkatapos, kumulo ang kanyang tiyan at naghanda si CLA ng isang handaan para sa kanya.
Sa mga sumunod na araw, nakipaglaban si Kelvin sa maraming malalakas na halimaw at palaging sinusuportahan siya ni Chloe. Mabilis siyang nag-level up at naging isang D-rank adventurer sa loob ng maikling panahon. Pagkaraan ng isang linggo, binati siya ni Angie dahil siya ay na-promote sa isang E-rank adventurer. Sinabi ni Angie na nag-aalala siya sa una nang nagsimulang kumuha si Kelvin ng mas mataas na ranggo ng mga trabaho. Ang dahilan nito ay ang mga ordinaryong adventurer ay hindi maaaring gawin ang mga trabahong ito nang walang isang partido. Inakala ni Angie na si Kelvin ay isang court mage ngunit sinubukan ni Kelvin na iwasan ang tanong na ito. Pagkatapos binigyan siya ni Angie ng payo na bumili ng bagong kagamitan at sinabi sa kanya na mag-ingat. Kasunod nito, plano niyang kunin ang isang D-rank na trabaho at sinabi sa kanya ni Casual tungkol sa trabaho ng Black Ghost Knight. Si Casual ay isang D-rank adventurer na aktwal na kasing lakas ng isang B-rank. Kilala siya sa pagdurog ng mga baguhan at takot sa kanya ang iba pang mga adventurer. Pagkatapos, inalok si Kelvin na sumali sa partido ni Casual sa trabaho ng Black Ghost Knight ngunit si Angie ay tutol dito. Sinubukan ni Kelvin na tumanggi at tiningnan ang katayuan ni Casual. Nakakuha ito ng titulong mamamatay tao at naintindihan ni Kelvin na hindi titigil si Casual. Bilang resulta, iminungkahi ni Kelvin na gawing isang kompetisyon kung sino ang makakatalo sa Black Ghost Knight una. Sumang-ayon si Casual at inaasahan niyang durugan si Kelvin. Naisip ni Kelvin na maaaring subukan ni Casual na patayin siya, ngunit plano ni Kelvin na ilagay sa isang bitag si Casual at ang kanyang partido. Samantala, tinanong ni Casual ang kanyang kaibigan tungkol sa kanyang mga iniisip at pinaghinalaan ni Gimel na mayroong C-rank na kasanayan sa pagtatago si Kelvin. Sa kabila nito, kumpiyansa sila na matatalo nila si Kelvin. Sa gabi, dumating ang partido ni Casual sa kastilyo ng Wicked Spirits at tinalo nila ang mga undead monsters. Biglang lumitaw si Kelvin at inakala nila na si Kelvin ay isang mahina na green mage. Sinabi ni Kelvin na hinintay niya sila dahil alam niyang balak nila siyang patayin. Naisip ni Castle na nalaman ni Kelvin ang kanilang plano dahil nalaman niya ang mga patong sa ulo ng kanyang mga kasamahan. Nagulat si Kelvin dito at tiningnan ng mababa ang kanyang mga kalaban. Nagalit si REI at nagsimulang tumakbo si REI patungo kay Kelvin upang suntukin siya. Nagcast si Kelvin ng spell at ginawa niyang maputik ang lupa sa ilalim ng kanyang kaaway. Samantala, nagulat si Casual at napagtanto na hindi mahina si Kelvin na green mage. Biglang nagcast si Kelvin ng wind spell at inilunsad ang isang mapanganib na pag-atake. Labis na natakot si Gimel at nagpasya siyang tumakas. Pagkatapos, binalak ni Casual na ilunsad ang isang kontra-atake at ipinatawag ni Kelvin si Chloe upang pigilan si Gimel. Sa sandaling iyon, lumitaw si Chloe sa harap ni Gimel at siya ay umunlad sa isang slime gluten. Ilang araw bago iyon, nakikita natin si Chloe na kumikilos ng kakaiba. Ipinaliwanag ni Melina kay Kelvin na umunlad si Chloe sa isang halimaw na may klase ng Demon King. Sa kasalukuyan, isa sa mga kaaway ay napatumba ni Chloe. Samantala, nakalaya si REI ngunit si Chloe ang nag-asikaso sa kanya. Sinubukan ni Casual na pabagsakin si Kelvin ngunit naglaro siya sa ibang liga. Ilang segundo lang ay napatumba niya ang kanyang mga kaaway at binalak niyang ihatid sila sa guild mamaya. Pagkatapos, pumasok si Kelvin sa silid kung saan naroon ang Black Ghost Knight. Nalaman niyang si Gerard ay isang malakas na halimaw at nasa sabik si Kelvin. Sinabi ni Kelvin na balak niyang talunin siya ngunit nagpasya siyang gawing kanyang kasando. Ilang sandali lang ay nakakuha si Kelvin ng bagong kaibigan. Sinabi ni Gerard kay Kelvin na siya ay isang kapitan ng mga kabalyero at naging isang halimaw dahil may natapos na hindi pa tapos na gawain sa mundong ito. Pagkatapos binigyan siya ni Gerard ng candy na may kakaibang lasa at nalaman ni Kelvin na pinaglalaroan siya ni Gerard. Tumawa siya at pinaalala ni Melina kay Kelvin na nais niyang gawin ang kontrata. Sinabi ni Gerard kay Kelvin na kailangan niyang patunayan ang kanyang lakas dahil siya ay maglilingkod lamang sa isang malakas na guro. Kasunod nito, hinamon si Gerard ng laban. Nagsimula sila ng kombinasyon ng pag-atake kasama si Chloe ngunit na-block ito ni Gerard. Biglang nagcast si Kelvin ng Earth Spell ngunit winasak ni Gerard ang Earth Wall gamit ang isang hampas ng kanyang espada. Pagkatapos umatake si Chloe at sinuportahan siya ni Kelvin gamit ang Air Pressure Magic. Sa sandaling iyon, naalala ni Gerard ang kanyang nakaraan. Isang araw, lumitaw ang isang elf at inutusan si Haring ALC Carl na maglingkod sa kanyang kaharian. Tumanggi si Haring ALC Carl sa kanyang mga kahilingan ngunit pinarusahan sila ng elf. Bilang resulta, namatay ang lahat sa kahariang ito dahil sa coronavirus. Sa kasalukuyan, naalala niya ang kanyang layunin na ipaghiganti ang kanyang minamahal na kaharian. Nakakuha siya ng power-up at nasorpresa si Kelvin dito. Sila ay nagpatuloy sa laban na nagdulot kay Kelvin na gamitin ang kanyang trump card. Kinabukasan, bumalik si Kelvin sa guild at dinala ang isang piraso ng Black Ghost Knight. Pinati siya ng mga adventurers at pinasalamatan siya sa pagtanggal kay Casual at sa kanyang grupo. Pagkatapos, nais ni Angie na makausap siya at nalaman niyang bibigyan siya ng pagtaas ng ranggo.
Makalipas ang ilang panahon, tinanong ni Gerard si Kelvin kung si Angie ay magiging kandidato para sa kanyang harem. Naging selos si Melina at sinabihan siya ni Kelvin na huwag magsalita ng walang katuturan.